Halina pong ito. Ano po? Sige po, habang naghahanda po tayo, ngayon po ano po kaarawan ngayon po ng ating mahal na ina. Kaya pinagdiriwang po natin ngayon, ang dakilang ina. Amen po ba? Ngayon po sa pasimula po natin, bilang isang tayong lahat sa nagkatipon-tipon pong muli ngayon, pasalamatan muna natin ng Panginoon sapagkat sa binigay po niya sa atin ng lakas at biyaya. Ngayon po ay nandito po tayong lahat upang makaaisa po tayo sa kaarawan ng ating mahal na ina, ang dakilang ina. Amen po ba? Una sa mga ano pong ito, sa pagkakataon pong ito, tatawagin ko po ang mga kapatid ko na mag-aalay ng awitin sa ating mahal na ina, ang choir po ng Divine Mercy dito po sa harap. Aawitan po nila ng awitin ng ating mahal na ina. Handugan po nila. Tinatawagan ko po ang mga kapatid kong choir dito po sa harap po pang makita po nila ang maganda niyong awitin.
Sige po, muli po, sapagkat ngayon po ay karawan ng ating mahal na Inang Birheng Santa Maria at ngayon din po ipinagdiriwang ang ika-5 anibersaryo ng kamamatayan ng aking ama. Kaya ang araw pong ito ay sadyang napaka-mahalaga para sa akin. Muli po, para sa ating mahal na Ina, Ave Maria. Okay, maraming salamat po. At ngayon po ay nais ko naman pong maghandog ng isang awit para sa ating mahal na ina. Katulad po nung sinabi ko, napakahalaga ng araw na ito sapagkat ito yung ika-5 kasabay ng kamatayan ng aking ama, ang kaarawan ng mahal na ina. -1, Aba Ginoong Maria po. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod na pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo
Marami pong salamat sa mga kapatid namin ng Divine Mercy Choir at sa kanilang guro na si Tita Glo. Salamat po sa pag-aalay nila ng kanta sa ating mahal na ina, dakilang ina. Muli po, sa pagkakataon pong ito, tatawagin ko po ang mga kapatid kong alagad na nakadama ng presensya ng Espiritu ng mahal na ina sa kanilang pagganap sa atas ng ating Ama sa gampaning pinagkaloob sa kanila. Tatawagin ko po ang kapatid po namin, tiga Mapaniki, kung paano po ba niya naipahayag sa kanilang baryo ng Papaniki, pinalaganap ang kadakilaan ng mahal na ina at bilang isang hinirang ng banal na Espiritu. Sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching, pinadama niya sa kanilang kababaryo ang pagmamahal at pagkalinga ng mahal na ina bilang isang alagad. Tinatawagan ko po kapatid naming Desiree. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa umagang ito. Salamat po sa muling pagtawag mo at pag-anyaya sa araw na ito. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagkakaloob ng gampanin po sa pagtitiwala mo sa akin na wala man pong kakayanan. Ngunit pinagindapat mo na ako'y sidlan ng kahit karampot mong karunungan upang maialay at mailahad ang layunin mo't nasa. May pag-isa ang pagmamahalan at pagbuklurin ang bawat isang mga anak mo. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Patuloy nga po na ikaw ang manguna't maghari sa bawat isang mga anak mo na tuwirang sa dakong ito, iyong tinawagan at inanyayahan. Purihin, purihin at sambahin, dakilain ka sa tuwina. Walang kapantay ang pagmamahal mo. Walang hangganan ang pagkupkup mo at pagkalinga. Ni wala kang tinatangi kahit sino pa man sa aming mga anak mo. Gayon din ang pagmamahal at pagkalinga ng aming Inang Birheng Santa Maria. Salamat sa bilang pagkatao na isa rin pong naligaw. Isa rin pong walang alam na tutunguhan. Ngunit kinupkup mo, pinahintulutan na makilala ko ang Espiritu mo sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Nawa, Ama, kung papaano kami mga anak mo bilang mga alagad sa dakong ito, ay pinadamahan mong totoo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gayon din nawa ang iyong mga anak na tinawagan, mga tagasunod, pasyente, at tuwiran sila po ay pangunahin ang Espiritu na mula sa iyo lamang at sa puso nila ay madamang tuwiran. Salamat sa pagpapalang walang hanggan, pagpapalang espiritual na nagbibigay ng tunay na kagalakan. Hindi alintana ang kahit ano paman, alang-alang sa iyo na aming inaalayan ng gampanin na ito. Wala po kami, Ama, na taglay na kahit ano paman. Ngunit ang mabigyan ka lamang ng panahon at oras ay nakapagbibigay na sa amin ng kasiglahan, kagalakan, kapayapaan, at pagmamahalan. Salamat po, Ama. Isang mapagpalang umaga po, mga minamahal na kapatid ko. Tunay na dakila po ang ating mahal na ina. Wagas po siya kung magmahal. Kailanman po, hindi niya tayo pinabayaan. Katulad ko, na kung ang buhay ko po ay hihimayin pa, isa lang din naman po akong aba na sa pakiwari ko po wala akong kakampi, wala akong tanggulan. Mahirap pong makisama sa bilang pagkatao. Yun po yung pinagdaanan ko at dinanas ko na wala pong nakakaalam kung hindi ako at ang ating Panginoon. Na pinunlaan niya ako ng pagtitibay ng kalooban,
pagtitimpi, pagtitiis, at kababaan. Nilunok ko ang lahat ng masasakit. Pinagindapat ko na kayanin sapagkat sa isip ko, sa puso ko, nakikita ng Diyos ang lahat ng paghihirap ko. Hindi ko alintana masasakit na salita. Okay lang po yun. Ang binabahagi ko po ngayon, yung dati ko pong nakaraan, nang hindi pa po ako napatungo sa dakong ito. At ngayon, nang nakilala ko po ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, doon nagkaroon po ako ng sandigan. Naging matatag po ako. Nagkaroon po ako ng matatakbuhan. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob. Sa pamamagitan nga po ng katauhan ng ating minamahal na Apo, di po lingid ang lahat sa Kanya. Patuloy niya pong sinasambit sa akin na kaya mo yan. Hindi ka pababayaan ng Ama. At sa pagbibigay po ng gampanin sa akin, isa ko na po na hinamak ang sarili ko. Dahil sabi ko, Ama, hindi naman po karapat-dapat sa gampaning ipagkakaloob mo. Mahina po ako, lampa ako, wala akong galing, wala akong talino, wala akong kakayanan. Pero sabi nga, gusto pa pala ng Ama ang mga ganong tao, sapagkat doon po, ipakikilos niya ang kanyang espiritong banal, na kung papaanong siyang lahat-lahat nagagawa. Ikaw na tao, wala kang gagawin, kung hindi susunod ka lamang. Doon po napatotohanan ko na hindi po talaga pinagmamasdan ang karunungan. Kung hindi, mas higit na pinagmamasdan ng Ama na kung makakasunod ka sa Kanya. At sa pagsunod po na iyon, nakita ko po ang kahiwagaan. Espiritu po ng mahal na Ina, ang siya sa akin po'y pinagkaloob, na hindi ko po mawari kung paano bilang tao. Ngunit, sa patuloy na pakikinig ko sa mga mensahe ng mahal na Apo Conching, ito nga po yung inaalay ng Diyos na hindi nakikita, hindi nahawakan, pero talagang buong-buong lulukob sa tao na magbibigay po ng kapayapaan, kapanatagan ng isip at kalooban, at tunay na kagalakan. Nang akin pong nakamtan ito at nadama, ang sabi ko, sana wag nang mawala sa akin. Wag na rin akong mawalay sa Kanya. At doon, sa paninindigan ko sa puso ko, na dito siya nananahan, dinadama ko sa bawat araw na maging kaaya-aya ako sa Kanyang pananaw at kalooban. Hinihiling ko na wag pong papangunahin ang aking pagkatao, na wala pong kakayanan. Hinihiling ko nang dahil siya ay aking pinaglilingkuran, siya po ang manguna at maghari. At doon po patuloy akong pinakikinggan ng ating Ama, kaalinsabay po ng ating mahal na Ina, na kung papaano po sa pagsusumikap at pagsusumakit, nakikita po naman na sa pamamagitan po ng pagkilos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, siya po ang tuwirang nag-aanyaya ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Sapagkat kung bilang ako lamang po, wala naman po kung dapat na anyayahan, higit lalo kaukulan sa kabanalan. Sino nga po ba ako? Siyempre po bilang tao, susuriin ka muna, di po ba? Huhusgahan ka. At kapag nalaman na wala ka namang angking galing, angking kakayanan, bakit sila susunod sa iyo? At doon, nakita kong hiwaga ng Diyos. Doon ko napatunayan na talagang mabuti ang Diyos. Wala ka mang gawin, siyang magpapatotoo na siya ang gagamit sa iyo. Kaya po, pinupuri ko at pinasasalamatan ang dakilang Amang kataas-taasan. Sa aking Aba, na patuloy nagsusumakit at nagsusumikap, nakamtin ko ang kanyang pagpapalang espiritual
na magkaroon ng kakontentuhan sa buhay habang siya'y aking nadarama. Na wag na akong mawalay at wag na rin siya mawalay sa akin. Mga minamahal na kapatid ko, wala man pong makikita tayong Jesucristong bababa para sabihin sa atin na tayo mga nagsipagbago na. Ngunit ang kanyang espiritu po patuloy pong iniaalay sa atin, damahin po natin at talagang lubusan po tayong makapagbabago. Hindi po mahirap magbago, mga minamahal na kapatid ko. Kung hindi, ang sabi nga po ng ilang tao, mahirap daw pong sumunod sa Diyos dahil maraming pagsubok. Para sa akin po, ang tugon ko lamang doon, kaya ayaw maglingkod sa Diyos dahil ayaw pang magbago. Mga minamahal na kapatid, kapag narinig po natin ang pangalang Jesus, tanggapin na po natin ang kanyang paglukob at paghahari sa ating katauhan. Sapagkat kung kalwalhatian ang ating hanap, siya lamang din po ang ating kikilalanin. Kaya po tayong lahat, patuloy po nating alalahanin kung papaano nagsakripisyo ang ating Panginoon, kung papaano rin pong nagdusa ang ating mahal na ina sa pag-aalay ng kanyang bugtong na anak, sa pagtanggap na ito'y atas sa kanyang anak. Tayo pong lahat, damahin po natin kung papaano kaisa sila sa pagmamahal sa ating lahat bilang tao. Marami pong salamat, mga minamahal na kapatid ko. Kay dakila po talaga ng Diyos. Amen po ba? Si kapatid po namin na yan, Desiree, sa kanila po, sa tuwing magmimisyon po ang Banal na Espiritu, sa katawan po ng ating minamahal na po Kunching, napakarami pong dumadalo doon. Bukas po ang mga tao sa pamamagitan po na pagmemensahe ng ating mahal na Apo Kunching at si kapatid pong Desiree na ginamit ng Ama at ang mahal na Ina. Salamat sa iyo kapatid. Nawa pagpatuloy mo ang iyong nasimulan sapagkat tinanggap mo ang Banal na Espiritu. Salamat sa iyo. Muli po, tatawagin ko po ang isang kapatid namin na dinadaluyan ng mahal na Ina, si kapatid pong Bunso. Ang kapatid po ng ating mahal na Apo Kunching. Isang mapagpalang tanghali po, umaga sa tanghaling ito. Happy birthday po sa ating mahal na ina, na sa tuwina ay nakagabay, nakapatnubay, handang tumulog at manikluhod sa ating Panginoon upang sa tuwina po ay hingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Sa ganang sarili po bilang naglilingkod sa ating Panginoon, nung una po, hindi ko alam kung ano ang magiging gampanan ko sa lugar na ito sapagkat nasa Manila po ako noon na ang wika po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay balang araw ay gagamitin ko ang iyong tinig. So pinabuka po niya yung bibig ko at binendisyonan. Nung time po na yon ay nasa Manila nga po ako, sabi ko sa sarili ko, saan kaya ako gagamitin? Siguro doon sa, kasi malapit lang po kami sa Espiritu Santo, sa Blumentritt po kasi kami nakatira noon. Siguro ako, dito ko gagamitin, magkukwire ako. Kasi elementary po lang po talaga, nagkukwire na po ako hanggang high school. At siguro ako dito ako gagamitin. Kasi tinitignan ko po yung simbahan doon, mga matatanda po ang kumakanta. Ano po? Sabi ko, paano naman kaya ako gagamitin dito gayong wala naman akong kakilala? So talaga pong hindi natin alam, masurpresa ang Ama, yung po pala dito pala niya ako gagamitin. Tungkol naman po sa pag-aatas na kung saan nga po ay gagamitin ng mahal na ina. Kung paano sinambit po last year, ano po, ng mahal na Apo, hindi ko po kasi sa ganang sarili po, alam ko po na hindi pa ako marapat eh. Alam ko po na hindi ko kakayanin ng magampanan na marapat na magampanan ko. Kaya hinihingi ko po ng kapatawaran nito sa ating Panginoon. Bagamat sinabi po niya ng birthday ko na kung nasa, ano po, at kung loloobin. Sapagkat sa ganang sarili ko nga po, batid ko na hindi pa ako handa at hindi ko pa kaya. Kaya po, sabi ko, ito na lamang po ang aking mayahandog sa Kanya.
ang gamitin ng tinig na kaloob niya. Bagamat kung paminsan, syempre po bilang isang umaawit po ay dumarating po yung pagkakataon na makatang lalamunan at nung mga nakararaang panahon ay talaga naman po inubo ako ng mahigit 3 buwan po yata iyon. Subalit pag dumarating yung pagkakataon na marapat na makapaghandog sa ating Panginoon, bagamat mayroong takot, kapag narinig mo na yung anak, gagamitin ko lamang ang iyong tinig, ako ang gaganap para sa iyo. Tumindig at tumalima at ako ang sa iyo. Yun na po, lalakas na po ang loob ko. Bagamat yun nga po may nararamdaman sa bilang pagkatao na yun nga po bilang isang mang-awit na makadalan. Subalit pag narinig ko na yung tinig na yun, lumalakas na po ang loob ko. Kaya po, paboring awit ang iaalay ko sa ating mahal na ina bilang kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Mama Mary. Paglalaya indapot na pagkabagkapan naway mapanahagan ka hindi lang natala ng umaga. Kaluman ng pangamba di alintana sapagkat naroon ka ni unos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y dala ng kalamitan. Ningning mo ay walang pagpapalit, inang sinta, inang gindi. Naway maging hantugan pinakamimitig kaharian. Maria sa puso ninuman, ika'y dala ng kalamitan. Ningning mo ba'y walang pagpapalit, inang sinta, inang gindi-kitil. Maria sa puso ninuman, ika'y dala ng kalamitan. Ningning mo ay walang pagpapalit, inang sinta, inang gindi-kilit. Salamat po, Ama, Anak at Espiritu Santo, mahal na Ina, sa pagkakataon na ito upang muli maawitan ka ng papuring awit. Bagamat tinuturan mo na sa tuwin ay awitan kita, lalo't higit sa madaling araw, subalit sa bilang pagkatao, hindi ko ito magampanan ng araw-araw. Kaya po hiningi ko po ng kapatawaran ito sa lahat kong pagkukulang.
Kaya ako paminsan pinahintulutang ako'y manghina upang ako'y palakasin ng Espiritu. Purihin at dakilayan ka, Ama. Salamat po sa iyo. Sa bawat araw nga po, kung isa sa buhay po natin ang tinanggap natin bilang atas sa atin ng Ama, kung ito po ay sinasabuhay natin at dinadama natin sa ating damdamin na dapat manahan sa atin ng Diyos, hindi po ano mo pong bagay, amen po ba? Sapagkat hindi po tayo makakadiretso sa ating paglilingkod. Kung minsan sa buhay natin, nagaganap po yan. Kaya dapat manguna po ang sa atin ng Diyos sa ating kalooban. Amen po ba? Kaya ang gusto ng mahal na ina sa atin, maging tapat lang tayo sa Kanya at sumunod tayo sa bawat araw nating paglilingkod. Amen po? Kaya salamat po, mahal na kapatid. Isa naman po siyang dinadaluyan ng mahal na ina. Tinatawagan ko po ang anak ng ating mahal na Apo Kunching, ang kanyang bunsong anak na si Cathy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tanghaling ito, maligayang kaarawan sa mahal na Inang Birhen. Ito pong awit na to is pag-aalay bilang pasasalamat sa Kanya at pagpupugay sa Kanyang kaarawan. Minsan ang buhay ay isang awit ng gala at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapa. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatya, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at magkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang panal, hindi ng aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, sa Amang mapagmahal. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mong si Jesus. Puso namin ay hahandog, ang rosaryo mo't hawak namin ay awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya, kapayapa at pagkakaisa. Ihatid mo kami sa langit, sa Amang mapagmahal.
Salamat po, mahal na kapatid, na ang anak po ng mahal na po Kunching, si Cathy, sa kanya pong magandang tinig, na ipinagkaloob po sa kanya ng ating Panginoon sa pagdaloy sa kanya ng mahal na ina. Kaya ngayon po, tinatawagan ko naman po ang sa kanyang binigay na atas sa pagbabanyos sa mga bawat pasyente na pinagkakalooban po ng Espiritong Banal sa ating mahal na Apo Kunching, na pinagkaloob po kay Mama Mary, Biriang Marianela, sa katauhan. Tinatawagan ko po si Mama Mary. Hello po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Magandang tanghali po sa inyong mga lagad. Tunay po napakagaganda nyo. Tunay nga po, ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan. Amen po ba? Sa akin pong bilang isang inatasan ng ating ina, nagpupuri ako at nagpapasalamat sapagkat sa kabila po ng aking kamangmangan na walang talino, ako po ay kanyang pinili upang ako ay mabago. Amen po ba? Tunay nga po sa akin dating buhay ay sadya nga pong marami akong dapat baguhin. Ngunit napakabuti po ng ating Ama. Unti-unti niya pong nababago ang aking sarili. Sapagkat sa dating buhay ko po, ako po ay ang lagi ko pong hanap buhay. Hindi po ang hinahanap ko kung paano ako mapapalapit sa Kanya. Subalit, sadya pong napaka-ang Panginoon sa akin pong paghahanap buhay. Ako po ay nagkaroon na paano makilala ang ating buhay na Diyos sa pamamagitan po ng ating ina. Amen po ba? Sa akin po, na bilang isang inatasan sa Banyusan, na kung sa bawat araw lamang po ng aking pagbabanyos, huwag nilang tingnan ang aking pagkatao. Sapagkat hindi ko po gagawin na kung paano maglingkod ako sa banyosang yun. Subalit, ito po ay atas na dapat gampanan sa kabila po
ng nararanasan ko sa Banyusan sa loob po ng 13 taon ko na po, magla-13 taon. Marami po akong pinagdaanan. Marami pong naganap sa aking buhay. Subalit, sa bilang pagkatao ko po, ayoko na po. Ayoko na pong gumanap. Ngunit sadya nga pong mahal ako ng Diyos sa pamamagitan po ng katawan ng Apo. Minsan po ay dumarating sa akin ang pagkatao. Nasasabi ko po, ayoko na. Sapagkat, bakit ganun? Nagpapakahirap ang ating ina para maramdaman ng kanyang mga anak kung gaano sila minamahal. Subalit bakit po walang maramdaman ng kanyang mga anak? Ngunit po kapag dinama na kung paano nililinisan ng isang anak, ng isang ina, ang kanyang mga anak, dito po ay mararamdaman natin buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang sabi nga, tubig ay kalinisan. Na kung paanong pagtalaga ng ating Ama sa ating ina, na kung paano arugain, kalingain, upang matanlawan ng kanyang mga anak. Ngunit bakit po hindi madama? Bakit po hindi maramdaman na kung paano kumakalinga ang ating ina? Na kung paano nagbibigay liwanag ang ating ina sa bawat pagbabanyos niya upang mapalapit kay Kristong anak niya. Kung tumatanggap lang po ang tao. Na kung minsan, pagdatal ng espiritu ng ina ay walang tinuturan kung hindi, mga anak ko, paano ninyong madarama ang kaloob ng Ama sa inyo kung hindi nyo tatanggapin lubos kung paano kayo malilinisan? Katotohanan ng aking tinuturan mula sa simula, kayo'y aking tinanlawan. Ngunit di nyo ako nakikita, ngunit nadarama nyo. Mahal ko kayo bilang mga anak ko, na kaya't tinalaga ako upang dooy malinisan ko ang bawat karumihan nyo. Ngunit ano ang gawa nyo, tao? Di nyo matanggap ang aral ko na tumimos sa puso nyo, na kaya't taong-tao ang tingin ninyo sa anak ko. Yan ang katotohanan. Kung wala bagang anak, nandiyan bang ina? Kung walang inay, nandiyan bang anak? Yan ang katotohanan, aking mga anak. Ngunit sino bagang nakababatid at nakakaalam ng lahat ng ito? Tunay ngang bilang pagkatao ay walang ituturan sa inyo. Ngunit nang dahil ako nga'y nasa inyong harapan upang do'y maramdaman nyo ang kalinga ko, pagmamahal na walang hanggan, na kung paano'y dalangin sa ating Ama, ang kayo'y magbago, ang kayo'y matanlawan ko, na kung paano mapalapit ko kayo kay Kristong anak ko, kinilalabagan mo ang anak kong ito. Nagmasid ako sa tuwina
Minamasdan ko ang tao. Minabasdan ko ang aking anak na kung paano tratuhin ito. Subalit nakita ko kung paano. Ngunit mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Di ko tiningnan ang lahat ng ito. Kung hindi dumulog ako sa Ama para sa inyo. Na di nyo namamalayan na kasila'y Ama sa inyo. Ina ay patuloy nag-aanyaya. Kayo'y kalingain. Kayo'y makadama. Pagkat mahal ko kayo. Kailan may di ko tiningnan ang pagkakamali nyo. Kung hindi, ang tiningnan ko ay kung paano kayo magbabalik loob sa Ama. Mahal ko kayo, mga anak ko. Ama, masdan mo ang iyong mga anak na sa tuwina'y sila ay nananambita na kung paano sila'y patawarin mo. Aking Ama, ang sa tuwina inalay ko ang mga anak ko. Patawarin mo ang aking mga anak kung sila'y nagkakasala. Hinihingi ko ng tawad. Ako'y isang ina. Naniniklohan. Ama ko, Ama ko. Patawarin mo sila. Bigyan mo na pagkakataon, Ama, na kung paano ika'y madama. Bigyan mo sila na kung paano sila'y magkaroon ng pagkakataon. Aking Ama,
dakilang Ama ko. O Kristong anak ko, eto mga anak ko, nilalapit ko ng lubusan sa iyo. Huwag mo nang tingnan pa kung anong pagkakamali ito, kung di bigyan mo ng pagkakataon nito. O Kristo Jesus, na tinatawagan ng mga anak ko. Tao, kung batid niyo lamang na kung paano ang Ama'y nagmamahal sa inyo. Mga bago na kayo, mga anak ko, mahal ko kayo sa bilang kaarawan ko. Humiling kayo kung totoo at tapat kayo. Diringgin kayo ng mga anak ko. Diringgin kayong totoo ng Ama. Maging tapat lamang kayo. Tulad ng tubig na ito, na kung paano tumatagaktak. Ngunit huwag niyong hariin ito'y pawis. Sadyang ito ang alay ko sa inyo, upang sinumang dumampi na kung paano pagtiwalaan, kung anong inyong nararamdaman, ipahid nyo ito. Doon mararamdaman nyo, isa akong ina na kumakalinga para sa inyo. Dampi lang po. Pakiusap po, dampi lang po. Pagtiwalaan niyo po sa bawat dampi ninyo, kagalingan kakamtin niyo. Maging tapat lamang po kayo sa iyong mga puso. Tapos na po.
Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong katotohanan, ang ating Ama ay buhay. Ang ating ina ay nakamasid lamang sa kanyang mga anak. Subalit sa kanyang pagmamasid, doon siya ay dumadalangin sa ating Ama para tayo ay patawarin niya. At para tayo ay magkaroon ng pagkakataon ng pagbabago. Amen po ba? Nasupresa po ako. Ang sabi ko po, sa bilang pagkatao, sabi po sa akin ng kapatid na Marisa, mahal na ina, bukas po, ako po yung MC. Nais ko po, kayo po ay mag-share. Sabi ko, ayoko. Alam mo naman kakong pagalang katawan ko, sa bilang pagkatao, nais naman na ipahinga ko muna to. Subalit, alam ko na po na sinabi na po sa akin ng banal na espiritu ng ating ina, sapagkat nung nakaraang taon ay wala pong naganap na ganito. Tiningnan ko ang aking mga anak kung hanggang saan ang kanilang katapatan bilang ako'y ay isang ina. Titingnan ko at hindi anak ko. Ang sabi po sa akin, hindi yun ang kailangan ko kung hindi ang maging makatotohanan sila. Mamasdan ko sila na hindi katutungo sa bilang pagkatao. Kaya po walang naganap, di po ba? Subalit, sadya nga pong masupresa ang ating Ama. Masupresa po siya sapagkat nagmimitiin po ang kanyang mga anak para po maramdaman kung paano kumalinga ang ating ina. Amen po ba? Na kaya po naganap ang ganitong pagkakataon. Sadya nga pong sa bilang pagkatao ko'y tumatanggi ako. Ngunit kapag po talagang siya, walang magagawa ang pagtanggi mo. Sabi po sa akin ni Mami Beth, mahal na ina, kailangan po kayo mamaya doon. Hindi po ako nakatanggi, katotohanan po ito. Ayan po si Mami Beth. Ang sagot ko po sa kanya, sige po, yun po ang aking tinugon. Wala akong pagtatanggi. Subalit dumalangin ako, sabi ko, ina, wala akong alam. Wala akong talino. Takot ako sa tao na humarap. Pasubali ko sa iyo, anak, na kahit ikaw ay hindi mo alam kung anong gagawin ko, masusupresa silang totoo. Amen po ba? Katotohanan po ito. Ang awit ay wala akong alam. Hindi ko po kaalaman kung ano po ang inawit. Subalit, alam ko po ng awit na yon ay para sa ating lahat. Amen po ba? Yan po ang katotohanan. Nais niyo po ba akong umawit? Yamang po, binigyan ako ng pagkakataon. Bibigay ko na po ang lahat para sa ating Ama. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hiling ko'y kayo'y magdarasal upang matuwa Diyos Ama nating lahat. Kapag natapos ng bakasyon ninyong lahat,
kasama niyo ako. Amen po ba? Ano po ba yun? May bakasyon din po pala tayo, no? Sa takda ng ating buhay, siya'y ating makakapiling. Kung totoo po tayo, nakagawa ng kabutihan para sa Kanya, siya po ay ating kasama. Iba lagi mula ay inyong kita liwanag ay kamtin pusong mapagmahal langdasing matuwid ay inyong mataha kababa ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso nyo. Mahal kayo ng Ama, bagamat ngayon lang kayo, mga anak ko. Minabasdan ko habang kayo ay tumutungo, nagmimitin kayo. Ano ba ang isang ina? Kung paano mga naglilingkod kayo sa simbahan na kung paano, ngunit di niyo madama na kung paano ang mga anak ko, yamang kayo'y binigyan ng pagkakataon ng Ama. Nawa ito ang pasimulain ninyo. Paano lumapit kay Kristo ang anak ko. Mahal kayo ng Ama, na kaya't mga bago kayo, dumating ng takda na kung paano magbago ang mga anak. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Samantalahin niyo ang pagkakataon na madama Espiritu. Samantalahin niyo na kung paano
pagmamahal na ito na walang hanggan. Mahal ko kayo, aking mga anak. Hindi man ako natuturan, sapagkat sapat na ang Kristo para sa inyo. Ako'y tagang amay walang nakababati. Pinatupad niya upang patunay sa inyo na may isang ina na kumakalinga, na may isang nasasaktan sa tuwinang sinasaktan ang Kristo Jesus. Subalit nang dahil sa pagmamahal na ito, walang tinuran kung hindi hiningi ng tawad ang kanyang mga anak. Binigay ng Ama ang pagkakataon upang sa oras na ito, maramdaman nyo, ako'y isang ina para sa inyo. Tulad mo ako. Baka malumbay kung sa tuwina, dalangin mo ang nagkasala. Kung anumang nagaganap sa buhay niyo, batid ng Ama. Kung anong ginagampanan niyo, na maging katotohanan at makatotohanan kayo. Mahal na maging tapat kayo, pagkat nakahanda na ang para sa inyo. Sa bawat pagiging katotohanan nyo, kapiling nyo'y Ama na kailan may di kayo pababayaan. Aking mga anak, ang takda ay takda. Kapag hindi pa, walang kaganapang kamatayan. Anak ko, kung hindi ang patuloy mong gampanan, kung ano tinanggap mo, tinanguan mo, habang ika'y nabubuhay, kasama mo ako. Sa tuwina'y minamasdan kita, na kung paano mo'y naalay ang iyong boses na kahit sa ayaw at sa gusto, upang ika'y makapagpuri ng buong katapatan sa ating Ama. Katotohanan, mga anak ko, mahal na mahal ko kayo.
sapagkat minsan lamang ako nagpapahayag ng ganito. Sapagkat ang isang ina, siya ay nakamasid lamang. Hindi siya nangangaral. Ngunit kapag kailangan, doon ay dadatal na di nyo namamalayan. Kaya mga tibay kayo. Bilang kayo ay pinagpala ng Ama. Maging makatotohanan at maging matapat kayo. Tuk din kung ano kalooban ng Ama sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Patuloy niyong patatagin, pagtibahin na kung paano ang buhay ng Ama sa inyo'y huwag masayang, kundi bigyan niyo ng kahalagahan na kung paano pinili kayo upang buong katapatang kayo ay makapaglingkod na habang nabubuhay kayo. Mapapalad kayong tumatanggap. Mapapalad kayong inalipusta. Mapapalad kayong nagbibigay. Mapapalad kayong naghihintay hanggang kayo'y pagkalooban. Yan ang totoo. Kapag naging totoo kayo, mararamdaman nyo. Sumayin nyo ang pagpapala ng Ama. Sapat na ang hinandog at inalay ko sa inyo. Kung ninamnam ninyo ang bawat katagang ito na tinimo nyo sa isip at puso nyo, do'y nakatanggap kayo. Aanin nyo ang kagalingang panlabas na kanya. Kung ang puso nyo ay bato, putik ang laman. Maingat pa. Nakayangat na ganun. Kaarawan ng mahal na ina ako ay tutungo. Ano kaya ang magaganap? Ano kaya ang gagawin? Walang nakababatid kung anong gagawin sa inyo. Subalit sa oras na ito, kung kayo'y mga tumanggap, may nagawa ang Ama sa inyo. Sumainyo ang pagpapala ng Ama.
Tahin ano? Amen po ba? Tunay nga po, sadya nga po kung minsan, artistahin nga po. Sapagkat hindi natin kamalayan, kaalaman kung anong magaganap sa ating buhay. Subalit, mapalad po tayo na tayo'y tinipon sa lugar na ito upang tayo po ay makakain ng kabusugan ng alin po. Tunay nga po, nauna ang kabusugan ng ating kaluluwa. Sabi nga, gutom po ba kayo? Tunay nga po, kung kayo lamang po ay lubusang tumanggap, busog na busog po kayo. Hindi ninyo mararamdaman anumang gutom o inip sa pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat nauna na po ang ating ina na kung paano po siya nagbigay siya kasiyahan sa inyo. Yung pong nagpakatotoo ay mayroong madarama. Subalit, ang nagkukungwari, walang matatanggap kung hindi nakanganga lamang siya. Amen po ba? Tunay nga po, buhay na buhay ang ating Panginoon. Tayo lamang po ay maging tapat na totoo sa Kanya. Yamang tayo po ay lumapit sa Kanya. Huwag po tayong magalinglangan. Huwag po tayong magdalawang isip kung hindi bigay na po natin na totoo ang ating sarili. Na kung paano po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Tunay nga po sa mga oras na ito, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa kadakilaan ng ating Ama, Anak at Espiritu, at sa karawan po ng ating mahal na Ina. Ang siya po ay nagpagalak kung tayo po ay tumanggap. Tunay nga pong nagalak tayo sa oras na ito. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po sa inyo. Nawa po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Una po, pasalamatan po natin ang pagdaloy ng mahal na ina sa katauhan po ni Marianela bilang Mama Mary. Kung tunay po natin tinanggap, bawat isa sa atin sa pagdampi ng kanyang mga kamay. At paghaplos po kanina sa kanya dito po nung nakahiga siya bilang Mama Mary. Sa pagpahid po sa kanya, sa ating mga panyo, kundi naman po natin yon sa ating mga karamdaman at puso't kaisipan. Tunay nga pong ibibigay ng Diyos ang ating kagalingan. Amen po ba? Palakpakan po natin si Mama Mary bilang Marianela. Happy birthday pong muli sa kanya bilang isang katauhan. Ngayon po, nais ko pong muling tawagin ang isa pang dinadaluyan bilang isang mahal na ina. Tinatawagan po namin ang kapatid naming alagad na si Tita Dory. Papurit pasasalamat sa iyo, dakilang Ama. Sa kalooban mo na ako'y tumayo sa harapang ito upang ibalik ang pasasalamat sa mahal na ina. Hindi man karapat-dapat sa bilang katauhan. Subalit ako ay inakay mo, inapuhap mong totoo upang sa dakong ito ay maglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng
Espiritu ng mahal na ina. Salamat, mahal na ina, sa tuwin ay patnubay gabay mo, sa liwanag na sa tuwin ay tinatanglaw mo. Salamat sa iyo, nawa nga ako ay nakagaganap ng ayon sa kalooban mo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Siguro po marami ang nagtataka, bakit marami naman ang dinadaluyan ng mahal na ina? Ano po, kasi marami na po ang nagpahayag. Isa lang po ang mahal na ina, subalit marami po itong titulo. Sabi nga po ni Mami Beth, may higit 100. Kung saan po siya nagpakita, yun po ang tawag sa kanya. Sa bilang katauhan po, ginamit po ako bilang mahal na ina. Nagpapadama po sa akin ang ina ng laging saklolo. Nagnilay nga po ako noon, bakit yun? Alam niyo po ba, ipinanganak at hanggang nakapag-asawa po ako, nakatira po ako sa Pasay. Malapit lang mang po sa simbahan ng Baklaran. Pwedeng lakarin. Alam niyo po bang high school pa lang ako hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Kapag po may hinihiling ako, nagsisiyam po ako sa mahal na ina. Doon ko po hinihingi lahat. Siyam na Miyerkules po ako magbabata. Doon po para po doon sa hinihiling ko. At salamat sa mahal na ina, noon pa man ay nadadama ko siya, sapagkat sa lahat ng mga hinihiling ko, ibinibigay naman niya ito. Yun po pala, pagdating po pala ng takda, may atas sa akin. Mahirap po, sabi nga po, ang maglingkod. Subalit kung sa bilang katauhan, subalit kung tuwirang tatanggapin mo ang banal na Espiritu, walang hirap sapagkat siya po ang gumaganap, katauhan lamang ang ginagamit. Sa mga dinadaluyan po ng mahal na ina, alam po nila na mahirap po kasi po, siyempre po, ano po ba ang mahal na ina? May kababaan ng kalooban, mapagtimpi, matiisin, di po ba? Ganun po yung mga katangian niya. Paano kung ginagamit ang katauhan mo, subalit kapag bumalik ng katauhan mo, hindi ka ganun? Paniniwalaan ka kaya? Di po ba? Hindi. Kaya nga po pa sa tuwina, ang samot dalangin ko pagmulat ng mata ko, ang papurit pasasalamat sa Ama, ang paghingi ng patnubay gabay niya, sa tuwina ay pupuspusin ng kanyang espiritong banal, mula ulo hanggang talampakan, at hinihingi ko rin po ang patnubay ng mahal na ina, na naway iwangis ako sa kilos niya, sa isip niya, sa kalooban niya, sa pananalita niya. Mahirap pong gawin kung bilang katauhan, kailangan po talagang magmula sa kanya ito upang ganap na mabago. At alam ko po naman, hindi naman po ako lubos at hindi ako ganap. Mahirap pong, subalit alam ko po na sa tuwin ay ibinabahagi niya sa akin ang marapat at dapat kong tuktin. Ang sabi nga po, ang ina, nagbibigay ng liwanag. Paano kung ikaw mismo ay walang liwanag? Paano ka magtatanglaw para sa mga anak mo? Ganun po ang nararamdaman namin bilang katauhan na ginagamit ng mahal na ina. Di po ba tayong mga ina ang nais natin, mapabuti ang mga anak natin? Nalulumbay po tayo kapag may hindi magandang nangyayari sa mga anak natin. Kapag may gusto tayong gawin ng anak natin na hindi nasusunod, hindi po ba nalulumbay tayo? Ganyan din po siya sa mga anak na minamahal niya. Patuloy na inaapuhat niya, inaakay na tuwiran upang magbalik loob sa Ama. Hindi naman po sinabing sambahin siya, kundi kilalanin lamang at igalang na tuwiran bilang ina, naging ina ng naging tagapagligtas natin, Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Yung iba nga pong relihiyon pinagtatawanan tayo sapagkat hindi nga po kilala ang mahal na ina. Subalit, paano nga po ba nagkaroon ng anak kung wala ang ina? Subalit di nga po sinabing ito ay igalang mo, ay sambahin mo, kundi igalang at maging huwaran mo. Kaya yun po ang nais ko bilang katauhan at binahaginan ng banal na Espiritu, bilang mahal na ina, ang samot dalangin ko, nawa, makaganap, makatupad ako ng ayon sa kalooban niya. Alam niyo po ba nung una, mahirap po, nung una po akong daluyan,
bahagi ko lang po habang nagme-mensahe po ang mahal na apo doon. Yung kamay ko po, hindi ko mapigilan kung paano ang ginagawa. Nagtataka nga po ako, ang akala ko ako lang ang ganun. Subalit marami po akong nakita dito na dinaluyan ng mahal na ina. Kapag po nagpupuri, talaga pong hindi ko mapigilan ang kamay ko. Kaya nga po kung makikita ninyo, parang nasisiraan ng ulo. Subalit hindi po talaga mapigilan Hindi po mapigilan. Hanggang sa unti-unti po ay mapatag ako. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama. Alam ko po, hindi naman ako karapat-dapat sa Kanya. Subalit hindi nga po niya pinagmasdan ito. Kundi tuwirang ako ay inapuhap niya upang ganap na mabago. Alam niyo po ba kung minsan ayaw ko rin pong tumayo sa bilang katauhan. Sapagkat kung minsan po habang nagbabahagi, hindi po mapigilan kapag may idinatal. Ang alam ko po na hindi lahat naman ay nakakaunawa. Baka maaaring ako ay pagkasalahan. Subalit ang lagi pong ibinabahagi niya sa kaisipan, anak, nais kong ibukang bibig mo, iluwal mo salita ko. Kanino ka ba mahihiya sa tao? Sa aking nag-aatas na totoo, hindi mo ba susundin ako? Ihayag mo salita ko, ang tumanggap ay makikinabang na totoo. Walang mawawala sa'yo kung hindi tatanggap ang mga kapatid mo. Kaya mga minamahal ko, halina kayo. Mapalad kayo, ang mahal na inay nagpadamang totoo. Sa katauhan ng Marianela ito, kung totoong tinanggap nyo, tuwirang may madadama kayo. Anong panyo ang nilalapit nyo? Kung hindi naman tagos sa puso nyo, kahit mula ulog ang talampakan nyo, ipahid nyo ito. Kung hindi naman totoong tumatanggap puso nyo, anong mapapala ninyo? Subalit, mga minamahal ko, kung tuwirang ninamnam nyo bawat salitang niluwal ng kapatid ninyo, tatagos hanggang kalamnan nyo, anuman ang masakit ninyo, tuwirang ito ay magkakaroon ng kagalingan. Nasa pagtanggap nyo, mga minamahal ko, yan ang pasubali ko. Sa tuwina nga, nag-aalay sa inyo. Subalit ang katotohanang ituturan ko, huwag magagalit kayo. Ang iba sa inyo, namimili ng katauhan na pagtitiwalaan nyo. Kung totoong kilala nyo Espiritong Banal ito, madadama nyong lubusan kahit sinong gamitin sa inyo. Kaya huwag gamitin ang mata nyo, kundi puso, mga anak ko, upang tuwirang maramdaman nyo kung sino ngang sumasa inyo. Sa bilang pagkatao, walang maiaalay na totoo. Walang maibabahagi sa inyo. Subalit, sa pamamagitan ng Espiritong Banal ito, lahat kayang gawin sa inyo kung tuwirang tatanggapin at pagtitiwalaan tuwiran. Mga minamahal na anak ko, naway wag lang ngayon ninyo naramdaman ang ibinahagi sa inyo. Kung paano nga ang mga luha nyo'y pumatak sa mga mata nyo, naway ganap na linisan buong katauhan nyo. Kung tuwirang naramdaman nyo habang nag-aalay sa inyo bilang kapatid na ginamit sa inyo, naway manahan ng lubusan sa inyo ito, wag lang ngayong araw na ito. Wag lamang bilang kaarawan ng mahal na ina ito. Habang nabubuhay kayo, kung tuwirang nadama ninyo, manahan ng totoo, kayo rin ang makikinabang, mga anak ko. Napakapalad ninyo. Maraming ginagamit sa inyo. Napakapalad ninyo. Maraming naghahayag ng mga salita sa inyo. Iba't ibang katauhan ng ginagamit, mga minamahal ko. Kung tuwiran lamang lahat ng naririnig nyo, tinatanggap nyo, nakinabang na lahat kayo. Kayo mga may karamdaman, magtiwalang lubusan, pananalig, gawing matapat ito. Nais nyo'y kagalingan, ayaw nyo namang magbatang tuwiran. Anong kakamtin ninyo, mga anak ko? Kaya habang kayo ay naririto, inaakay sa dakong ito, gawin nyo na ang marapat, mga anak ko. Naway madaman nyo, Espiritong ibinabahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid ko. Nawa magising ang diwa nyo sa pakikinig ng mga banal na aral ito, higit sa katauhan ng mahal na Apo Conching ito, na kayo rin ang makikinabang na totoo. Muli isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Magsitayo na po lahat.
at maghawak-hawak po tayo ng kamay upang